tungo po sa pagiging matuwid na ang katuwiran na yan ay binigay mismo ng atin pong Panginoong Hesus na atin pong hari. So muli, ang God's Kingdom Family, hindi po tayo isang relihiyon, kundi tayo po ay kabilang sa kingdom ng atin pong Panginoon na itinatag niya po dito sa lupa at magkakaroon po ito ng culmination doon po sa 1,000 years of reign ng ating Panginoon dito po mismo sa lupang ito, dito sa mundong ating tinitirhan at pagkatapos po ng 1,000 taon ay ng ating paghahari kasama ni Kristo ay gagawa ang ating Panginoon ng bagong langit at saka bagong lupa. At doon po tayo maninirahan kasama po ng ating Panginoon, ang ating hari na si Jesucristo magpawalang hanggan. Muli, ang God's Kingdom Family, GKF, ay hindi po tayo relihiyon. Kaya hindi po tayo nagkaroon ng o tinanggal natin yung kaisipan ng relihiyon. Ano ba yung kaisipan ng isang relihiyon? Ang kaisipan po ng isang relihiyon ay hindi marami sa mga mananampalataya, lalong-lalo na yung mga bagong mananampalataya, na hindi ang pagsamba ay doon lamang nangyayari sa apat na sulok ng building. Okay? Ang pagsamba ay doon lang. Kaya linggo ay banal na banal po tayong tingnan. Pagdating po ng Sabado, Lunes hanggang Sabado, ay hindi na po natin ipinapamuhay yun pong kabanalan na nire-require ng ating Panginoon po sa atin. Kaya nga po, yun po ang nangyayari, hindi po tayo namumuhay. We call that living a sanctified life. Kaya ang kaisipan ng isang relihiyon, isa lamang po ito sa ating naobserbahan na um, binabasa natin ang ating mga Biblia tuwing linggo. Pero pagdating po ng Lunes hanggang pong Sabado, ay hindi natin na binubuksan yung ating Biblia kasi hindi natin ang ating kaisipan ay mentalidad ay relihiyon, panrelihiyong mentalidad, which is ito po ang itinuro sa atin noong tayo po ay nanggaling pa sa dati nating relihiyon. So, yun po, umalis po tayo sa ganong kaisipan at ito po ang ibinigay ng Panginoon sa atin, itong pangitain po na ito, ang magkaroon po tayo ng kingdom mentality or kingdom mindset. Ayan, so sa umaga po ito, para po sa ating series, nais ko pong ibahagi po sa inyo yung ating pag-aaralan po ngayon ay ito po ay tinatawag po natin na series, ano? Kasi we are gonna be talking about what is really the kingdom of God and what is the ultimate purpose of God, why He created you. Bakit Kanya nilalang? Bakit Niya ang tao inilagay at nilagay sa mundo pong ito? He created, in the beginning, God created the heavens and the earth, Genesis chapter 1, verse 1. And then, ginawa niya ang lahat ng bagay sa mundong ito, ginawa niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling wangis. So bakit ito ang ginawa ng ating Panginoon? Bakit ito ginawa ng ating Panginoon? Bakit tayo ginawa ng ating Panginoon? So ito po muli ay series at pag-aaralan po natin ito sa mga susunod po. Ayan na mga linggo. Okay? Flexible naman po tayo dito, hindi lamang Sunday kung loobin ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng live. Even sabi ko nga sa inyo nung una nating live na maaari tayong magkaroon ng live ng 3 beses sa isang linggo. So, binabati po natin ang lahat ng nanonood po sa atin sa umaga pong ito. Happy Sunday po sa ating lahat. Yan, tayo po yung sumamba sa ating Panginoon. Tayo po ay magbigay papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay. Yan, ialay po natin sa ating Panginoon. So, sa umaga pong ito,
nais ko pong ibahagi sa inyo ang atin pong pag-aaralan. Ano? So, muli ito po ay series, The Ultimate Purpose of God for You. Bakit tayo nilalang create ng Panginoon ayon sa kanyang wangis? Bakit niya nilalang ang tao ayon sa kanyang wangis? Ayan, so meron pong tatlong katanungan po dito na nais kong sagutin po natin, ano, or maaring masagot po natin, or ayan, o ito po ay mga mga statement, ano. So, actually hindi siya katanungan but statement na maaari nating pagbulay-bulayan sa atin pong mga personal na buhay. So the truth about life without a purpose, ano ang katotohanan sa buhay na walang purpose? Ayan. So una, ang buhay na walang purpose ay buhay na walang pangitain. Ayan, napakahalaga po ng pangitain sa buhay po ng isang tao sapagkat ang pangitain, ito po ang huhubog sa mga bagay na ating ginagawa sa araw-araw. Alright? So, kung ang iyong buhay, kung ikaw ay walang pangitain, wala kang nakikita sa iyong hinaharap, ano ba ang magiging ikaw sa hinaharap? So, sa spiritual mo na buhay, your goal is to live a holy life in the sight of God. That is our vision, and again, as a kingdom, as belongs to the kingdom of God, kung ikaw ay mananampalataya, you are belong to the kingdom of God. Your vision is to reach out the whole world through the gospel of the kingdom. Because that is the ultimate purpose. That is our ultimate purpose, to domain the world. Number two, a life without a vision is a life without discipline. So yun yung sinasabi ko kanina na isa sa mga discipline nating mga kingdom citizen, if you are belongs to the kingdom, your discipline is to study the word of God, to study, to know God above all. All right? Hindi po yung dapat yumaman ako, dapat magkaroon ako ng maraming ah, bagay sa mundong ito. Hindi po 'yon, ano? Ang atin pong discipline sa mundong ito is to know God sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Yan, yun po ang inaasahan ng ating Panginoon. So we have to discipline ourselves sa pamamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, dito po natin makikilala ang ating Panginoon. Na marami pong mga mananampalataya ngayon, sinasabi nila, kilala nila ang Panginoon, pero hindi naman sila nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tuwing linggo lamang po binubuksan yung Biblia. Ipinagmamalaki pa nila na alam nila, kilala nila ang ating Panginoon at alam nila ang mga salita ng ating Panginoon. Hindi po ito joke, ano? Hindi po tayo nagjo-joke dito. I believe that to know God is a serious matter, because ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay talagang nilalang ng Panginoon sa mundo pong ito. Ayan. Ang ikatlo po, a life without discipline is a life without direction. Kung ang buhay mo walang disiplina, kung hindi mo kinikilala ang Diyos o kilalanin ang Diyos o patuloy na kinikilala ang Diyos sa iyong buhay, ikaw, ang buhay mo ay walang direksyon. Kaya tingnan niyo po yun, ano? Itong tatlong statement po na ito ay magkakonekta sa isa't isa. So, magkakaroon ka walang direksyon. Marahil meron kang direksyon, marahil meron kang sariling direksyon sa buhay mo, but that direction would uh, end up to destruction. Okay? Marahil your definition of your direction is accomplishments in life. Your definition of your direction is magkakaroon ng
magandang building na simbahan, okay? Makikita ka na marami kang mga ministries na sinasalihan. That would be your direction. But your life, walang discipline. Again, isa sa discipline po na sinasabi ko po dito ay yun pong kilalanin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabasa, pagbulay-bulay ng kanyang salita. Inutos po ito ng Panginoon, lalong-lalo na po. Makikita natin kay Joshua. Sinabi ng Panginoon sa Joshua 1:8, pagbulay-bulayan mo ang aking mga salita, ang aking mga kautusan sa araw at gabi, sapagkat ito ang magbibigay sa iyo, pagpapalain kita, you will be prosperous at magkakaroon ng direksyon ang iyong buhay bilang isang leader. Okay? So yun po, uulitin ko, a life without a purpose is a life without a vision. Vision is very important because ito po ang magbibigay sa atin ng tiyaga, perseverance sa buhay na ito to achieve our vision. And then, a life without a vision is a life without discipline. And a life without discipline is a life without direction. So, yun po ang tatlong statement na naniniwala ako na ito yung napakahalaga ng mga statement na ito sa personal na buhay ng tao bilang pong mananampalataya. Okay? So, if you consider yourself, your conviction that ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kabilang sa kanyang kaharian, pagbulay-bulayan mo itong mga katanungan pong ito. Napakahalaga po nito. Kasi maaapektuhan po nito ang una, ang buhay mo, paano ka namumuhay, paano mo ipinapamuhay ang buhay mo, maapektuhan din ito ang buhay ng iyong pamilya at ganon din sa iglesia. Okay? So, maapektuhan po ang lahat. Ayan, mga minamahal kong kingdom citizen. Now, pagbubulay-bulayan po natin ang mga salita ng atin pong Panginoon. So, yun pong tatlong statement na binahagi ko at sinabi ko sa inyo ay ito po ay nakakonekta doon po sa mga salita ng ating Panginoon sa atin pong series, The Ultimate Purpose of God for Men. So, ang atin pong pagbubulay-bulayan, if you have your Bibles with you this morning, is Genesis chapter 1:26 to 28. Samahan niyo po muna ako at tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami sa inyo. Papasalamat kami sa inyo, aming Hari, aming Panginoon, aming Diyos, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin upang kami po ay magkaroon ng live sa umaga pong ito. Gamitin niyo ang inyong mga salita upang aming maunawaan ang amin pong layunin, ang aming purpose sa buhay sa mundo pong ito. Tulungan niyo po kami, tulungan niyo ako sa aking paghahayag ng inyong mga salita sa umaga pong ito. Ang lahat ng ito ay aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan po natin, maraming salamat po sa lahat ng nanonood po sa atin ngayon. Yan, at sa mga makakapanood pa po ng live broadcast po na ito. So, maraming salamat. So, ang aim po, ang aim ng God's Kingdom Family GKF is to establish kingdom hubs in all, not just only in the Philippines, but all over the world. Okay? So, physical, we are not physical, but we are, hindi po tayo, uh, meron tayong mga physical, okay, magkakaroon, but that's gonna be in the future. That's what we call the kingdom hubs, okay, the center of activities. But the aim, the mission, and the vision of GKF is to establish kingdom hubs not just in the Philippines but all over the world. Ayan. So, purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay magpatuloy sa atin pong pag-aaral. Okay?
So ito po ang ating text ngayon. So sa atin pong pag-aaral, para maunawaan po natin, ay um, pag-aaralan po natin para maunawaan natin yung kingdom ng ating Panginoon, the kingdom of God. Pag-aaralan natin mula Genesis hanggang Revelation po, mga kapatid. We don't know kung ilang taon po natin itong babaybayin, babalangkasin, right? But that's our goal, okay? So, that's gonna be our discipline. All right. So, now, tingnan po natin, isa-isahin po natin ito. In Genesis chapter 1, verse 26 to 28, then God said, let us make man in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. 27. And so God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. The Lord bless the reading of His word. So, mga kapatid, isa-isahin po natin itong pagbalangkas. Ito pong tatlong talata po na ito na atin pong makikita. Ayan, dito po sa ating screen. Okay? So, ano po ba ang ibig sabihin ng Diyos po nito? So, alam po natin that Genesis is the first book that Moses wrote. Okay, Moses wrote 5 books, and we call it Pentateuch. The Genesis, Exodus, Revelation, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and then Deuteronomy. So, ito yung tinatawag na Pentateuch, the 5 books of Moses. So, isinulat ni Moses ang Genesis doon po sa ilang nung sila po ay lumabas, okay, mula po sa Ehipto. Dito po simulan ni Moses na isulat ang aklat ng Genesis. So the purpose of Moses why writing the book of Genesis is that para malaman po ng mga Israelita na kung paano, saan sila nanggaling. Okay, paano sila nagiging isang bansa. Okay, hindi pa totally sila actually bansa kasi sila po ay nanggaling sa Ehipto, sila po ay dumami doon at doon sa Ehipto yung some of them has been influenced by the culture and teaching in Egypt. So, most of them, lalong-lalo na yung mga new generations, ay hindi nila alam saan sila nanggaling. So, that's the purpose of Moses, why he wrote Genesis, para malaman po ng mga Israelita yung kanila pong pinanggalingan. So, he start with the creation. In the beginning, God created the heavens and the earth. And then dito po sa 26, ipinakita ni Moses kung paano lalangin ng Diyos ang tao. So sabi po dito, then God said, let us. And makikita po natin, ginamit ng Panginoon, ito pong plural pronoun na let us. Okay? Let us. Ito po ay isa sa paniniwala natin in our teaching, in our doctrine, that God is one, but He exists in 3 person. God is one. We believe that there is only one God, pero siya po ay umiiral sa 3 persona. So, sabi ng Diyos, let us. Okay? Make mankind in our image. So, the image na sinasabi po dito ay hindi po ito yung physical aspect ng tao. Sabi ng Diyos, our image. Hindi po ito tumutukoy at nagpapahiwatig na ang Diyos ay meron po siyang physical aspect, because naniniwala po tayo ayon sa salita ng Panginoon is God is spirit. So pag sinabi po nating spirit, walang image. Okay? Hindi natin nakikita.
wala po siyang physical aspect. Okay? So, hindi po ito tumutukoy doon po sa physical na aspeto at kalagayan ng Diyos. Ngunit ito po ay tumutukoy sa mga katangian ng Diyos. So nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, tumutukoy sa mga katangian ng Diyos. Now, ano pa yung mga examples ng mga katangian ng Diyos? Unang-una, ang Diyos ay mapagmahal. Okay? So, ganun din ang tao. Meron tayong katangian na magmahal. We are rational being, okay? Relational tayo, okay? Ganon din ang Diyos, okay? Sa tatlong persona ay meron pong unique na relationship sa isa't isa. Alright, so ganun din ang tao. Tayo po ay nabubuhay. We are rational. Ang Diyos din po ay nag-iisip, may isip ang Diyos. Ganon din po ang tao. Meron pong isip ang tao. Okay? At marami pang ibang katangian na I mean lahat ng katangian ng Diyos ay inilagay niya po sa tao. Okay? Yung mga nakikita sa atin. Yan, yun ay katangian sapagkat tayo, ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis and doon sa kanyang likeness. Okay? Now, um, marahil tanungin po natin, tinatanong po natin ang ating mga sarili, bakit kaya, ah, what is the purpose of God? Bakit niya tayo ginawa, nilikha? Sa pamamagitan ng naaayon, okay, sa kanyang wangis. Yung pong mga una niyang nilikha, yung pong langit, yung lupa, dagat, yung mga animals, yun pala, yun ang pagkakaiba po natin sa mga animals. Ang mga animals po hindi nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At ang lahat ng creation po ng ating Panginoon, maliban sa tao, He created them sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pero ang tao po, nilikha niya sa pamamagitan ng alabok. He formed men from the dust of the ground, and then makita niya, ay hiningahan niya ito, at ang tao po ay nagiging nabuhay. Okay? So, now, yun po ang kaibahan at pagiging unique na sa paggawa ng Panginoon, ng Diyos sa atin, sa tao. Okay? Now, sabi niya dito, the purpose, sabi niya, why marahil tinatanong natin ang ating mga sarili, bakit niya nilikha ang tao, tayo, nang naaayon sa kanyang wangis? Now, the purpose, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the animals. Now, and over all the creatures that move along the ground. Now, pansinin po natin, mga kapatid, yun pong naka-highlight dyan, may mga nilinyahan po ako dyan sa rule over, ayan, overall, ayan, domain, to domain the world, ayan. So, ang ibang translation po ng rule over is to domain. Okay? To domain. So, that's the ultimate purpose of God. Alright? To domain. Now, dito po, lagi ko pong sinasabi sa aking mga pagtuturo patungkol po sa kingdom ng ating Panginoon, that in the creation of man, wala po tayong makikita na inutos, pagkatapos niyang lalangin ang tao, na inutos niya na sambahin niyo ako. So there's no command from God, alright? Mula po sa Diyos na pagkatapos niyang lalangin ang tao, after He created man in His own image, na sinabi niya na, sambahin niyo ako. So, wala pong utos ng pagsamba dito mula kay Yahweh. Because the ultimate command is to domain, to rule over. Ayan. So,
ah, hindi na po natin ito matatapos, ano, mga minamahal kong mga kingdom citizens. At sa mga taga-subaybay po natin, hindi natin itong mga talatang ito. Now, ang salita pong domain ay tumutukoy po ito doon sa, ayan, muli sa original na purpose na layunin ng Panginoon, ni Yahweh sa tao, bakit niya ito nilikha. So yung pong salitang domain ay nanggaling po ito sa Greek na salita na mamlaka. Okay? To rule. So ito po ay ginagamit para sa mga hari. Ayan. So we know what's the purpose of the kingdom. Ang layunin po ang purpose po ng kingdom ay sila po ay umiiral doon po sa influence ng hari. Okay? The kingdom exists sa pamamagitan ng influence ng hari. And isa po sa ginagawa ng kingdom ay nananakop. Okay? Sila po ay nagro-rule. Okay? Nagdo-domain. So, pag bumalik po tayo doon sa Genesis chapter 1 verse 1, God created the heavens and the earth. Okay? The invisible and the visible. Pag sinabi po nating heavens, tumutukoy po ito doon po sa kalawakan. Okay? At dito po sa physical na tinitirhan po natin na earth. Okay, itong mundo pong ito. Bakit? Marahil ang tanongin natin, bakit kailangan pang gawin ng Panginoon ang mundong ito? Now, bakit kung ang utos ng Panginoon, the main purpose of men is to worship God, bakit niya pa lalangin ang tao kung ang ultimate purpose of God for men is just to worship Him? Pag-isipan niyo po itong mabuti. Okay? Sapagkat meron na pong mga anghel na kayang sumamba sa ating Panginoon. Okay? Mm, kung sa ating pagsamba, kumakanta tayo, meron tayong mga instruments. Okay? Hindi kayang pantayan yun pong awitin, pag-awit ng mga anghel kumpara sa atin. Okay? Um, lamang sila sa atin. So, kung when it comes to worship, kaya nilalang ng Panginoon ang tao, hindi po yon yung ultimate purpose. Ulitin ko, because God, angels can worship and worship God. So, kaya dito po makikita natin na nilalang ng Diyos ang tao hindi para sambahin siya. Oo, later on, okay, uh, God allowed it because this is part ng kanyang plano ng part ng kanyang layunin. Okay? And na nagsimula ang worship in Genesis din. Ano? Doon po sa dalawang anak ni Adan at saka ni Eva, ni si Cain at saka si Abel. At ang worship, dito din po nagsimula yung religion. Ano? Tatalakayin po natin yan. Ano? Mahabang talakayan po ito, mga kapatid. Ulitin ko, ginagawa po natin ito. Kasi malaking impact po nito sa ating buhay family natin, sa ating iglesia. Okay? Nais ko pong alisin po natin yung mentalidad ng relihiyon. Let's go back to having a kingdom mindset, kingdom mentality. Now, balik tayo doon. The command of God is not worship, but the reason why God created man is not to worship Him, but He created them that they may rule over. Okay, sila po ay pamahalaan nila ang mga nilikha ng ating Panginoon. Sa makatuwid, the purpose of God, ayon nga po sa anong pumarito ang Panginoong Jesus at tinuro niya po yung the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come on earth. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
So makikita po natin na nais ng Diyos, okay? Bakit niya una nilikha ang langit at saka ang lupa, ang mundong ito? Is para ang kanyang kaharian, yung invisible kingdom of God ay magkaroon ng extension dito po sa mundong ito. Again, the command is not to worship Him, but ang utos ng Diyos is not to worship Him, and His ultimate purpose is not to worship Him, but to subdue. He commanded men to rule over the world, the earth. So, nais ng Diyos na magkaroon ng extension ang kanyang invisible kingdom dito po sa mundong ito. Kaya ginawa niya ang mundo, inilagay niya ang tao, inutusan niya sila to rule, to subdue, to domain the world. Okay? So that's the ultimate purpose of God. Why He created men in His likeness, in His own image, to domain. So dyan lang po muna at tatalakayin po natin ang iba pang mga principles na makikita po natin dito sa tatlong talata po na ito, Genesis chapter 1:26 to 28. At nais ko din pong hamunin kayo na saliksikin yung mabuti. Again, ginagawa po ni Pastor Randolph ito. I consider myself as the ambassador of the kingdom. Okay? We are all ambassadors of the kingdom. I am the ambassador of the kingdom. Ginagawa po natin itong pag-aaral po na ito para po matulungan. Matulungan po natin ang bawat isa na makaalis at matanggal ang pagkakaroon po natin ng kingdom, ng religion mentality. Because having a religion mentality ay ito po ang nagpapabagal sa paghahayag ng ibanghelyo ng kaharian ng ating Diyos. Ito po ang nagpapabagal doon po sa ultimate purpose of God for men to domain the whole world. Why? Because having a religion mentality ay nakafocus at nakatuon lamang doon sa apat na sulok ng ating mga physical na building, yung mga tinatawag po natin sa ating kapanahonan na mga simbahan. So, nais nating matulungan ang isa't isa sapagkat malapit nang bumalik ang ating hari, mga kapatid. Nais natin ang ating mga pamilya makakilala sa Panginoon, makasama natin doon sa paghahari ng 1,000 taon sa mundo pong ito at doon po sa buhay na walang hanggan, doon sa bagong langit at sa bagong lupa, ay tayo po ay kumilos. Huwag po tayong magpadala. Tanggalin natin yung pagkakaroon ng religion mentality. So, doon lang tayo nakafocus sa apat na sulok ng ating mga simbahan. Okay na kung meron tayong choir, okay na kung meron tayong banda, okay na kung papagandahin natin yung simbahan natin, okay na pa isa-isa ang pumapasok sa simbahan natin, okay na basta masaya tayo, meron tayong mga fellowship sa loob ng simbahan natin, pero nakalimutan natin ang ultimate purpose of our King. He created you and me. If you belongs to the kingdom, He created you and me for the ultimate purpose, and that's to domain the whole world. That is why Jesus Christ said in Matthew 28, what Jesus said? Go and make disciples of all the nations, baptizing them the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all I have commanded you. Go to all the world. That is the ultimate purpose of God for you and for me. Okay? Di lamang na okay na tayo. Okay? So, muli, maraming salamat mga minamahal kong kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay magkita-kita sa susunod po na live po natin. Alright? God bless us all. Purihin po ang ating Panginoon. Okay? Paalam po mga kapatid. Ako po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo. God bless us all po.